Isang inspirasyon naman ang hatid ngayon ng nakilala ng ating news team na si Nanay Nerissa. Sa pamamagitan kasi ng natutunang pananahi mula sa Sustainable Livelihood Program ng isang grupo, naging instrumento din ngayon ang mga sinulid at karayom ni Nanay Nerissa para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. May report si Alisa Insigne. May 16 na anak si Nanay Nerissa. Sa loob ng 9 na taon, nagsilbi siya bilang barangay health worker sa kanilang lugar sa Baseco, Tondo, Manila. Ang kinikita niya at ng asawa niyang mangingisda, hindi sapat para matustusan ang kanyang mga anak. Kaya naman naghanap siya ng paraan para kumita pa. Kaya naman sumali siya sa 5-day training program ng pananahi ng Junior Chamber International Manila para sa mga kababaihan ng Baseco. Malaking bagay, ma'am, kasi kagaya po sa akin, marami po akong anak. Nasa 16 po yung anak ko. Ito yung kaalaman na hindi mananakaw na ibang tao. Yung sa amin lang talaga. Yung kahit nasa bahay ka lang, kaya mo kumita. Kahit nasa bahay ka lang, ihatid lang ng mga kapitbahay mo. Nakakaalam na marunong ka na magtahi. Isa lang ang Threads of Life sa mga programa ng JCI Manila, isang non-profit organization. 3 kumpanya ang nakipagsundo sa JCI Manila para suportahan ang Threads of Life kung saan bibilhin nila ang dust bag na tatahingin ng beneficiaries. For example, that we have a private company that has a CSR. Usually the companies that also aligns with our advocacy, we help them mobilize it. Kasi for our projects, we usually do fundraising talaga. So since we are a non-profit organization, we have this project in mind and then we look for sponsors. Noong Sabado, 2 batch ang graduate mula sa training. Sa ngayon, 72 beneficiaries na ang natutulungan ng Threads of Life. Ang mga ganitong community development program, mahalaga para sa mga marginalized sector kagaya ni Nanay Nerissa. Hindi lang ito para kumita, kung hindi isang bagong pag-asa ng pagkatuto para sa kanilang sustainable livelihood. Alisa Insigne, IBC News. Hey,